channel Leo Abalos from IT third year Block B. Now is gagawa po tayo ng simple website business na gagawin natin is simple for UI and without process to connect to the database. Then gagawa rin tayo ng kanyang attributes using the model na ilalagay natin mamaya later on. Ngayon po is para po sa una is create po muna tayo ng kanyang views dito po sa may storage, kanyang web, and then ito po yung ginawa natin na mga views, itong home, about us, contact us, at product, para po ma-determine natin kung alin po sa kanila yung mga panis. Ininame po natin sila ng about us, contact us, at product. And then para naman po makita natin yung views nila, mga to is punta po tayo sa may resources, and then dito po sa mga views, ayan po sila, yung about, contact, home, at yung products po natin. At kung ito pong mga include partial of footer, tapos ito pong itong partial header po is ito po sila, yung nilalaman niya. Partial, ito yung footer, and ito po yung header, ito po. And then kung gagawa naman po tayo ng ating model, punta po tayo dito sa may app, itong app, then punta tayo dito, model, then create po tayo ng contact. Ito po is dati na po siya na nandito sa may user, and then ito pong contact, ito po yung ginawa natin. Kung paano po gumawa ng model is madali lang po. Internal, tapos punta po tayo ito, PHP artisan, and make that model, then yung name na po, like sabihin mo is contact, ganyan po siya. Tapos M po, yan, ganyan po siya gumawa ng kanyang module na contacts. And then kung gusto naman po is i-connect sa may databases, madali lang po, ito po lang siya, ito, then ito yung migration, and then ito po yung ano po is kapag po siya naka-unique, yung mga po siya, mga unique na nandun na sa may kung ayaw na po, ito po yung mga nilalaman niya, mga attributes ng table natin. And then kung gusto naman po makita yung kung hanapin yung kung saan nyo ilalagay yung database nyo, is dito lang po sa main. And then magawin nyo po is ito, papalitan nyo po no ng message DB kung ano po yung database name nyo na ilalagay or ipapangalan. Tapos ito po is root, yung kanyang username, tapos yung password po nun, tsaka single password pa siya. And then ngayon naman po is kung paano naman po gumawa ng navbar is dito lang po siya. Ito po, ito po siya, header, yan po. Ito na po yung navbar natin na nagawa natin. Ito yung logo niya, logo, yan po. Kasi ito yung home, ito po siya, ito po yung nilalaman. And then ito naman po yung product, dito po.
about us. Ito po. Yan yung naman. And then ito yung contacts. Ito yung footer. And then now po is kung mapapansin nyo po is nakagawa na tayo siya ng code nila. Ngayon po is yung ating kung paano po siya buksan, kung paano tignan po siyang kanya. Ngayon ito na po PHP, then artisan serve, yan lang po siya. Tapos i-click po lang po, then mag-loading po siya agad. Then ito po, kakapin nyo po yan. Yan, ito pong buo. Then punta po tayo dito sa Chrome. Then ito po, then new tab, tapos date po natin. Ito na po yung home natin, home. Yan na po ang home natin, home. Ito yung po yung product natin. And then ito po yung about us. Yan, itong contact us po. Yan po. And then po kung paano naman po nangyari yan is ang kailangan po is alam natin kung paano yung function na gagawin natin. Home, product, about us, contact us, na kahit ano po yung pwede mo ilagay dyan na navbar nya. Like kung gusto nyo naman po yung navbar nya, kung gusto nyo naman po punta dito sa may left side natin, ang gagawin nyo lang po is ito po, balik po tayo sa code, then punta po tayo sa header natin. Kung lang pong papalitan natin yan, ito lang, and save po natin, then refresh po natin. Ayun po, ito na po siya. Kung gusto nyo naman po siya ibalik sa dati, ganito lang po, send po, send po, babalik na po siya sa dati. Yan ang ano. And then kung paano naman po nagawa itong one na to is ito po siya. May about contact. Ayan po. Ayan po. Itong include po is sa kanyang ito pong include na nandito is ito po siya. Ito po. Partial, tapos yung header. Ang kanyang header. Then kung paano naman po mag-insert ng images, ito lang po. Muna po, gawa ka muna po ng folder nya, and then dito mo po siya i-paste at ang kanyang function. Then yun po yung aking simple website na nagawa na business patungkol po sa Pizza Hut na ginawa natin. Like yung una po nito is ano siya, para siyang front of Laravel na form na makikita natin. Dinilit lang po natin at pinuntan po ng ito kanyang mga roots. Yan, and ito po yung mga views niya. Ayan. Yes. Yan po. Ayan. Yan po siya. Then kung gusto mo po magkita yung paggawa ng controller, madali lang po. Punta po tayo dito sa may contrast, right click, then
files, tapos punta po tayo dito sa terminal. New terminal. Then ang tayo gawin, tatype lang natin PHP, then artisan, make double dot controller. Then yung name po natin para po mag-code siya, page controller. Yan po, parang ganyan po siya. Yan. And then kung gusto nyo naman po mag-migrate ng inyong tables is ano lang din po, punta ka dito PHP artisan migrate, tapos may lalabas na po dyan na content. Then yun lang po, balik po tayo sa may website natin. Yan po, ito yung home po natin, yung product po natin, and about us, and then contact us. Yun lang po, at salamat po sa panonood.